Ano nga ba ang prosesong gagawin mo kapag nasira ang iyong passport? Marami ako na-receive ng mga questions from my last video kaya sasagutin natin yan ngayon. Una sa lahat, ano nga ba ang considered as mutilated passport? According sa DFA, ito yung mga considered as mutilated passport. Ngayon, kung hindi ka sure kung mutilated na ba ang iyong passport, maaari kang pumunta sa mga DFA consular office na malapit sa inyong lugar para pa-check ang iyong passport kahit hindi ka na magpabook ng appointment. Ngayon, kung considered na nga as mutilated na ang iyong passport, una sa lahat, mag-secure ka na ng booking mo online for your appointment. According to DFA, ito naman yung mga hindi na kailangan ng appointment. At sa pagpili naman kung renew or new application, kahit saan sa dalawa, basta inform nyo na lang sa mismong appointment date na for your mutilated passport. At para sa penalty fees naman, maaari nyo na itong bayaran sa mismong araw ng inyong appointment. Ngayon, kapag nakapag-secure na kayo ng inyong appointment, ito naman yung mga documents na pre-prepare ko, screenshot nyo na lang. At ito rin yung sample ng affidavit of mutilation na ginawa ko. Ngayon, maaari nyo itong gamitin nasa sample tapos ipanotaryo nyo na lang, or kung hindi kayo sure kung paano gumawa ng affidavit of mutilation, pwede nyo naman pagawa sa law office na kung saan kayo magpapanotaryo. Ngayon, for minors naman, ito yung template na gagamitin ninyo. Para sa mga tanong din kung kailangan ba ng original PSA birth certificate, nagtanong ako sa DFA, as long as nakikita naman or malinaw pa naman yung pangalan mo doon sa mutilated passport mo, okay lang naman kahit hindi original ang iyong dalhin. At para sa tanong naman kung magbabago ang inyong passport number, yes, magbabago to. At para sa tanong na kung kailangan yung baguhin yung passport information ninyo sa nabook nyong ticket, hindi na kailangan. Tapos para sa tanong naman na kung isusurrender nyo yung inyong passport, hindi na kasi ipapuncher na lang nila yon katulad nito. Pero kailangan nyo i-present yon mismo sa araw na yon. Kung may mga katanungan pa kayo, maaari nyo tawagan or puntahan ang inyong DFA consular offices. And lastly, if meron kayo mga hotel booking sa Agoda, please use my code KMAgoda. Thank you and hope this helps!